Lumipas ang ilang linggo mula nang humupa ang unos sa baryo at ang mga ugat ng gabi na apoy at dugo ay unti-unti naghihilom. Pero ang alaala ng takot hindi pa rin tuluyang nawawala. Sa bawat umaga, tila humihinga ng mas malalim ang hangin at sa gitna ng katahimikan may dalawang kaluluwang pilit na binubuo ang sarili. Si Manuel at ang babaeng minsan tinawag ng lahat na halimaw, si Lira. Hindi pa rin tayo nakakapagpahinga ng buo, Lira. Parang kahit ilang umaga, bitbit pa rin ang hangin ng amoy ng gabi. Siguro dahil buhay pa rin ang alaala, Manuel. Kahit sinong nilalang, aswang man o tao, kapag may pinatay, may iiwan. Ang tinig ni Lira ay malamig, ngunit buo. Ang mga mata niya, tila may pagod na lampas sa katawan. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, kahit gustuhin niyang maniwala na tapos na ang sumpa. Unti-unti, natutong bumalik sa normal ang mga tao. Ang mga kababaihan ay muling naglalabas sa sapa. Ang mga kalalakihan ay nagsimulang magtanim ng bagong palay. At sa bawat pagkakataong dumadaan si Lira, may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi na may galit, kundi may paggalang na may halong takot. Alam nila kung hindi dahil sa kanya, wala na sila. Lira, iha, salamat ha. Kung hindi ka lumaban noon, baka wala na ang apo ko. Pasensya na rin. Kung minsan, mas madaling matakot kaysa umunawa. Wala kayong dapat ikahiya. Kung ako man ang nasa kalagayan ninyo noon, baka natakot din ako. Ngumiti ang matanda at lumayo. Si Manuel, nakamasid sa kanya. Parang mas nakikita niya ngayon ang bigat na dinadala ni Lira. Hindi na bilang sumpa, kundi bilang sakripisyo. Lira, kung sakaling bumalik ang dilim, hindi mo kailangang harapin mag-isa. May baryo ka na at nandito ako para sa iyo. Ang dilim, Manuel, hindi bumabalik. Naghihintay lang talaga siya ng panibagong gabi. Sa sandaling iyon, dumaan ang malamig na hangin mula sa bundok. At sa loob ng simoy na iyon, naramdaman ni Lira ang kakaibang kilabot. Isang amoy ng dugo na matagal na niyang nakalimutan. Isang bulong ng pamilyar sa lahi niyang tinakwil. Anak ng aming dugo, hindi mo maitatanggi ang pinagmulan mo. Napapikit si Lira sa unang pagkakataon. Matapos ang laban, muli niyang naramdaman ang pag-ikot ng sumpa sa kanyang dugo. Tahimik siyang tumingala sa langit. Ang araw ay maliwanag, pero ang anino ng kanyang puso nagsisimula ng gumalaw muli. Hindi niya alam, ang katahimikan ay panimula lang pala ng panibagong digmaan. Bandang hapon, habang unti-unting dumidilim ang ulap sa itaas ng bundok, isang matandang lalaki ang nakita ng mga bata sa may ilog. May dala siyang sako ng pinatuyong halaman at bastong ay ukit ng krus. Ang balat niya ay tuyong parang balat ng saging, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Hindi taga rito ang matanda. Si Manuel ang unang lumapit. Ang matanda ay napahinto, huminga ng malalim saka nagsalita. Magandang hapon, iho. Hindi ako manlilimos. May hinahanap lang akong tahanan. O siguro, isang kaluluwa na matagal ko nang inaalala. Malayo ang baryong ito, Tatang. Sino po ba ang hinahanap ninyo? Ang anak ng mag-asawang aswang na minsan ay humingi sa akin ng tulong para magbago. Natigilan si Manuel.
Alam niyang iisa lang ang tinutukoy. Si Lira? Kung siya nga, salamat sa may kapal at buhay pa siya. Pinatuloy ni Manuel si Tandang Lucio sa kanilang kubo. Nang marinig ni Lira ang pangalan ng matanda, tumigil siya sa paghuhugas ng mga dahon ng gamot at lumapit. Tandang Lucio, kayo po ba talaga? Noong bata pa ako, kayo ang tinutukoy ni Ina bilang taong nakakaintindi sa amin. Kayo ang nagbigay ng dasal na papahina sa gutom. Naaalala mo pa, Iha? Ang nanay mo, si Amara, isa sa mga unang naniwalang may kaputihan pa, kahit sa lahi na tinuturing na halimaw. Nang mapalitaan kong nasunog ang inyong baryo, sinumpa ko ang sarili kong bakit hindi ko kayo natulungan. Natahimik si Lira. Sa kanyang mga mata, gumuhit ang alaala ng gabing iyon. Ang apoy, ang sigaw ng mamagulang niya, at ang kamay ni Manuel na humilas sa kanya palabas ng kubo. Bakit po kayo nandito ngayon, Tay Lucio? Dahil may gumagalaw na muli sa mga bundok. Ang mga bangkay sa kabilang baryo, tuyong parang balat ng bangus. Isa lang ang pwedeng gumawa noon. Ang kapatid ng pinunong pinaslang ninyo, si Panok. Manok, kapatid ni Lakan. Oo, at hindi lang siya nagpapalik para magigante. Gusto niyang buuin muli ang lahi. At ikaw, Lira, ikaw ang susi. Tumahimik ang loob ng kubo. Ang tanging naririnig ay patak ng ulan sa pawid at ng tunog ng pawisang paghinga. Si Manuel ay napatingin kay Lira. Alam niyang mula sa sandaling iyon, babalik na naman ang gabi ng kanilang buhay. Ang mga aso sa baryo ay nagsimulang tumahol. At sa dilim ng kagubatan, may dalawang matang mapula na sumiklab saglit bago muling naglaho. Kinabukasan, matapos dumating ni Tandang Lucio, kakaibang lamig ang bumalot sa baryo. Walang ulan, ngunit ang mga punong nasa may ilog ay tila may kinikimkim na lihim. Ang mga aso, hindi tahimik, tumatakol tuwing may dumadaan sa hangin. Pero walang taong nakikita. Manuel, nararamdaman mo ba? Parang may nakatingin sa atin mula sa kagubatan. Kanina pa ako nakakaramdam niyan. Tuwing humahaplos ang hangin, parang may kasamang paghinga. Hindi lang tayo ang gising ngayong gabi. Lumabas si Manuel, dala ang lampara. Sinundan siya ni Lira. Tahimik ngunit alerto. Ang mga mata niya, nagbabago ng bahagya sa dilim. Nasa hangin ang amoy ng dugo at tuyong lupa. Manuel, huwag kayong lalayo sa ilaw. May mga nilalang na hindi lumalakad, pero tumataan sa anino. Bumalikwas si Lira at sa gilid ng kagubatan ay may nakita siyang parehas ng mata. Hindi pula, gaya ng karaniwang aswang, kundi kulay abo, parang usok. Hindi ito karaniwang aswang. Mga lagad ni Banok. Pinadala niya sila para manmanan tayo. Kaya pala parang may mga aninong kumikilos sa paligid. Anong gusto mong gawin? Hindi sila dapat makabalik sa pinanggalingan nila. Pag nadala nila ang amoy ng baryo, mungukbo ang bababa rito. Sa isang iglap, tumalon si Lira. Paglabas ng ilaw ng lampara sa dilim, parang anino siyang humalo sa hangin. Mula sa loob ng bahay, narinig ni Manuel ang tunog ng kalabog, sigaw at pagkaladkad ng lupa. Lira, bumalik ka. Wala kang kasama. Ngunit huli na,
Ang dilim ay parang nilamon siya. Sa loob ng ilang segundo, katahimikan lang. Hanggang sa muling umalingangaw ang tinig ng babae. Sabihin mo sa pinuno mo, hindi ako alipin ng kanyang dugo. Pagkatapos ng sigaw, may liwanag na kumislap sa loob ng kagubatan. Itim na apoy na lumamon sa mga anino. Nang tumigil ang hangin, isa lang ang naiwan. Amoy ng abo at isang punit na balat ng aswang na parang sinunog sa loob. Ay, iyon ang unang palatandaan. Kapag ang anino ay nauna, ibig sabihin, papalapit na ang katawan. Umanda kayo. Hindi na magtatagal. Si Panok ay darating. Si Lira, hingal na bumalik. May dugo sa braso at luha sa mata. Ngunit hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Manuel sa kasakalangitan na walang buwan. Nagsisimula na ulit ang gabi. Sa gabing iyon, alam ng lahat, hindi na basta katahimikan ang darating. Ito na ang hudyat ng panibagong digmaan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagsimula na mga tao sa baryo sa katahimikang may halong kaba. Ang bawat isa ay may hawak na gawain. May nagtatali ng palaspas. May nagbabago ng bubong. May naghuhukay ng kanal sa paligid. Hindi na ito paghahanda para sa pista. Ito ay paghahanda para sa digmaan. Mas makapalang asin. Mas matagal silang makalapit. Tay Lucio, sigurado po ba kayo sa ginamit ninyong halo? Oo, iho. Asin, abo, at pinulbos na ugat ng tanglad. Kapag pinagsama, kahit ang amoy pa lang niyan, sinusunog ang balat ng halimaw. Si Lira naman, nasa pagitan ng pakuran. Nakapikit, habang hawak ang palad na may pahid ng dugo. Hindi yung dugo ng ibang tao, kundi sariling dugo niya na ginamit bilang panlaban sa sumpa. Sa dugo kong ito, lilinisin ko ang hangin. Hindi para sa lahi ko, kundi para sa mga taong pinili kong protektahan. Sa paligid niya, umiikot ang hangin. Parang umiikot na abo. Ang mga halaman ay bahagyang nagliyab, ngunit walang nasunog. Ang mga bata na nanonood ay napahinto, sabay sabing, Si Aling Lira, parang may pakpak. ngumiti si Manuel. Pero sa loob-loob niya, may takot pa rin. Alam niyang bawat paggamit ni Lira ng kanyang kapangyarihan ay kabawasan ng kanyang lakas. Bawat laban may kapalit. Ang hangin ngayon ay tahimik, pero hindi ibig sabihin ay ligtas. Kapag huminto ang mga ibon sa pag-awit, iyon ang hudyat. Sa unang sigaw ng dilim, huwag kayang tatakbo. Tumindig kayo sa liwanag. Hindi na kami tatakbo, Tay Lucio. Matagal ng gabi sa baryong ito. Panahon na siguro para salubungin namin ang umaga. Tumango si Lucio. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang tapang ni Manuel na walang halong takot. Lumapit siya at iniligay ang kanyang kamay sa balikat ng kasintahan. Kapag dumating si Banok, huwag kang lalapit sa akin, Manuel. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang kontrolin ang sumpa ko. Lira, ilang beses mo nang pinili ang kabutihan. Walang sumpa na kayang talunin yon. Kapag dumating siya, sabay nating haharapin. Napapikit si Lira. Sa gitna ng mga tao, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Parang paghahanda ng lupa. Bago ang lindol. Sa di kalayuan,
May itim na ulap na hindi gumagalaw. Nakahinto sa tuktok ng bundok. At sa ilalim nito, may kumikislap na mga mata. Parang mga alitap-tap na pula. Nagsimula na. Hindi pa sila bumababa. Pero nararamdaman na ng lupa ang bigat ng mga paa nila. Si Lyra ay huminga ng malalim. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Galit sa sumpang ayaw tumigil sa paghabol sa kanya. Kung kailangan muling magdugo ang gabi para matapos ito, handa ako. Pero sa gabing ito, hindi ako magpapatalo. At sa kanyang mga mata, sumiklap ang liwanag. Hindi pula, hindi itim, kundi kulay ng apoy at asin. Ang baryo ay handa, ngunit sa katahimikan ng paligid, may humihinga mula sa dilim. Kinagabihan, ang hangin ay parang huminto. Wala nang ibon, wala nang kuliglig. Tila pati ang mga puno ay takot kumilos. Ang mga tao sa baryo ay naghihintay sa loob ng kanilang mga bahay. May kitang hawak sa bawang habang si Manuel at Lyra ay nakabantay sa gitna ng kalsada. Tahimik ang paligid. Sobra. Parang hinihintay tayo ng gabi na tumingin sa dilim. Huwag kang magtiwala sa katahimikan. Ang mga nilalang na sumusunod kay Banok, hindi lumalakad sa lupa. Dumarating sila sa hangin. Sa gilid ng gubat, may biglang kumislap na pula. Isa, dalawa, hanggang sa maging 10. Ang mga mata, mapupula, maitim, at walang puti. Sumugod ang mga aswang. Hindi na tulad noon. Mas mabilis, mas marunong. May mga pakpak ang ilan. Ang iba ay gumagapang sa lupa na parang ahas. Ang baryo ay nagliyab ng apoy mula sa mga sulo. Huwag kayong tatakbo. Panindigan ninyo ang bilog. Asin sa paligid. Hawakan ninyo. Sa gitna ng apoy, lumipad si Lyra. Hindi bilang halimaw, kundi bilang mandirigma. Ang kanyang mga mata ay nagningning. At sa bawat hampas ng kamay niya, nagliyab ang hangin. Ang mga aswang ay sumigaw habang nagiging abo. Lyra, sa kanan mo. Lumundag ang isa sa mga nilalang. May mahabang kuko at ngipin na parang bakal. Bago pa ito makadikit, sinalubong ni Lyra ng sipa na may apoy. Tumalsik ang nilalang, tumama sa puno at sumabog na parang abo sa hangin. Ngunit sa bawat nasusunog na halimaw, may bago na namang sumusulpot. Ang mga bahay ay nabalot ng usok. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Manuel ang tinig ni Tandang Lucio. Hindi sila tumitigil. Hindi ito basta paglusob. Sinusubukan nilang harapin si Lyra. Napatingin si Lyra sa langit. Sa may gitna ng parang bagyo, may malaking anino. Hindi pa iyon si Banok, pero isa sa kanyang mga tagapagpahiwatig. Manuel, alagaan mo ang mga bata. Kukunin ko ang halimaw na iyon. Hindi kita iiwan, Lyra. Kung mahal mo ko, hayaan mong gawin ko ito. Lumipad si Lyra. Hinabol ang aninong lumilipad sa itaas. Ang paligid ay kumulog at sa langit nagtagpo ang apoy at itim na ulap. Ang halimaw ay may pakpak na parang paniki, ngunit mas malaki pa sa kalabaw. Sa bawat hampas, nabubunot ang mga halaman sa lupa. Nang sumalpok silang dalawa, nagliyab ang kalangitan. Sabihin mo kay Banok, hindi na ako bahagi ng kanyang dugo. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat.
Ang halimaw ay nahulog mula sa langit. Sinunog ng apoy ni Lira. Ngunit sa pagbalik niya sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan. Lira, ayos ka lang ba? Isa lang yun sa marami. Darating si Manuel. Darating si Banok. Sa malayo, sa likod ng mga bundok, umalingaw ang mababang alulong. Hindi sigaw ng hayop, kundi tinig ng pinuno ng kadiliman. Ang unang paglusob ay tapos na. Ngunit ang digmaan, nagsisimula pa lamang. 3 gabi ang lumipas matapos ang unang paglusob. Sa bawat gabi, mas lumalakas ang hangin at mas lumalalim ang dilim. Ang mga tao sa baryo ay halos hindi na natutulog. Ang mga sulo, hindi na pinapatay. Lahat ay naghihintay sa anong oras darating ang pinunong matagal ng kinakatakutan. Hindi na ito kagaya ng dati, Lira. Parang pati ang lupa, may halakhak ng halimaw. Naririnig ko rin siya. Hindi siya lalapit na para magnanakaw. Gusto niyang maramdaman natin ang takot bago siya bumaba. Lumapit si Tandang Lucio. Bitbit ang kanyang baston at isang pirasong tela na may nakasulat na lumang orasyon. Ang hangin sa bundok ay nagbago ng direksyon. Ibig sabihin, pababa na siya. Kailangan nating itago ang mga bata sa may ilog. Hindi nila dapat makita kung ano ang darating. Tumango si Manuel. Sa loob-loob niya, gusto niyang ipatakas si Lira. Pero alam niyang hindi siya papayag. Lira, kung sakaling hindi ko kayanin, huwag kang babalik para sa akin. Ang mga salitang ganyan, Manuel, ay hindi madaling pakinggan bago ang laban. Hindi mo ba alam? Buhay pa ako dahil sa'yo. Ngunit si Manuel, mahina, pilit pero totoo. Habang si Lucio ay nagsindi ng 3 kandila sa gitna ng kalsada, inukit sa lupa ang mga bilog na gawa sa asin. Ito na lang ang magagawa ko. Ang hangganan ng apoy at asin. Sa labas ng bilog, kayo na ang bahala. Isang malakas na ihip ang sumalpok mula sa bundok. Kasabay noon, nagdilim ang kalangitan kahit may buwan. Sa ulap, may hugis ng malaking nilalang na unti-unting bumababa. Ang lahi ay hindi dapat magtago sa ilalim ng araw. Ang dugo ay hindi nalilinis sa pag-ibig ng tao. Lumutang sa ere ang figura ng halimaw, mata na nag-aalab, balat na parang bakal at mga pakpak na tinahi ng mga ugat ng gabi. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng nabubulok na laman. Paano? Dito ka kung ako ang hinahanap mo. Hindi ikaw ang dugo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ang dugo. Bago pa makasagot si Manuel, isang hampas ng hangin ang tumapon sa kanya. Si Lira ay sumigaw at tumalon sa pagitan nila. Huwag mo siyang lalapitan. Ang laban na ito ay para sa ating dalawa. Umangat si Lira. Hinawakan ng mga pakpak ni Banok at sa isang iglap ay sumalpok sila sa gitna ng dilim. Ang lupa'y umuga. Ang mga bahay ay nagliyab sa apoy na walang kulay. Sa bawat salpukan ng kanilang katawan, para nagpapanggaan ang dalawang mundo. Itakwil mo ang mga tao at mabubuhay ka. Anong halaga ng pag-ibig sa mga nilalang na takot sa iyo? Ang mahalaga ay ito. Hindi ko kailangan tanggapin ang lahat. Sapat na minahal ako ng isa. Sa sigaw na iyon, sumiklab ang apoy mula sa kanyang palad. Ang langit ay nagliwanag. Bumalot ang puti sa dilim. Sa lupa,
Lumuhod si Lucio. Tinakpan ang mukha habang binubulong ang dasal na matagal nang kinalimutan. Sa ngalan ng liwanag, tabunan mo ang gabi. Kung dugo ang kabayaran, naway maging mabuting butil ito ng pag-asa. Sa gitna ng bagyo, nagbanggaan ang dalawang nilalang. Ang isa'y binubuo ng galit, ang isa'y pinapatakbo ng pagmamahal, at sa bawat hampas ni Banok, mas nagliliyab ang apoy ni Lira. Ngunit sa gitna ng labanan, tinamaan si Manuel ng lumilipad na bato. Nang makita ito ni Lira, sumigaw siya. Isang sigaw na yumanig sa buong bundok. Manuel! Ang apoy sa kanyang katawan ay nagbago ng kulay. Mula pula, naging ginto. At sa sandaling iyon, alam ni Banok kung ano ang nagising. Hindi pwede! Hindi pwede! Ang pusong iyon ay sumpa! Ngunit huli na, si Lira ay naglaho sa mata ni Banok at lumitaw sa harapan niya. Mas mabilis kaysa sa hangin. Sa kanyang kamay, bumubuo ang liwanag. Ang sumpa ay tapos na. Ang sumunod na tunog ay katahimikan. Tanging ihip ng hangin at amoy ng abo ang naiwan sa paligid. Sa lupa, nakahandusay si Banok. Nangingitim. Nabasag ang balat at unti-unting naglalaho. Si Lira ay bumagsak sa lupa. Hingal at sugatan. Lumapit si Manuel. Nanginginig. Niyakap siya ng mahigpit. Tapos na. Tapos na, Lira. Salamat. Natapos na rin. Hindi pa. May kabayaran pa ang liwanag. Bago pa siya tuluyang nawala ng malay, ngumiti si Lira. Isang ngiti na parang umaga matapos ang mahabang gabi. Sa pagkakataong iyon, bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Manuel, ang katahimikang ito ay hindi tagumpay lamang, kundi paalala na ang pag-ibig ay laging may kabayaran. Sa gitna ng abo at usok, nakaload si Manuel. Niyakap ang katawan ni Lira. Ang paligid ay tila natulog sa gitna ng araw. Walang kulay, walang ingay. Ang dating apoy sa mga palad ni Lira ay nawala na. Tanging manipis na liwanag na lang ang pumapalibot sa kanyang balat. Lira, gumising ka. Tapos na. Narinig mo? Wala na si Banok. Tapos na ang lahat. Hindi pa, Manuel. Kapag naglaho ang dugo ng pinuno, kailangang may hahalili. Kung walang magdadala, babalik lang ang sumpa. Kaya kailangan may magpatuloy. Hindi mo kailangan magpatuloy ng kahit ano. Hindi tayo mabubuhay sa katahimikan kung hindi ko tatapusin ito. Kailangan kong ibigay kung ano ang natitira. Lumapit si Tandang Lucio. Ang mga kamay niya ay nanginginig. At sa mga mata niya ay bakas ang pagod ng daang-daang laban na nasaksihan. Huwag mo nang pigilan, Manuel. Ang ganitong uri ng lakas may kabayaran talaga. Kapag pinilit nating pigilan, mas masakit ang kabayaran. Si Manuel ay napayuko. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang palad ni Lira. Lira, kung ganun, kung ito talaga ang tadhana mo, bitawan mo na lang. Kapag alam mong tapos na ang dilim. Manuel, kung sakaling matahimik ang baryo, tuwing iihip ang hangin, pakinggan mo ako. Palagi akong naroon. Isinara ni Lira ang mga mata. Ang liwanag sa kanyang katawan ay unti-unting lumakas. Hindi na apoy,
kundi puting liwanag na parang umaga. Ang hangin ay uminit. Ang mga abo sa lupa ay sumama sa paligid. Isa-isa, ang mga abo sa lupa ay naglaho at ang mga bakas ng labanan ay tinangay ng hangin. Nang tumigil ang liwanag, wala na ang katawan ni Lira sa mga bisig ni Manuel. Tanging abo at amoy ng asin ang naiwan. Lira, lumuhod siya sa lupa. Hawak ang abo at sa unang pagkakataon, ang kanyang luha ay nahulog sa lupa ng baryo. Lupa na minsan ay ginamit sa dugo. Bumuhos ang ulan. Hindi tulad ng bagyo, kundi ulan na parang yakap ng langit. Ang mga tao ay lumabas mula sa kanilang mga bahay at sa gitna ng ulan, nakita nila si Manuel. Nakaluhod, basang-basa, ngunit may ngiti sa muka. Napansin mo ba, iho? Ang ulan na ito, unang ulan na walang amoy ng dugo. Tapos na ang sumpa. Tumango si Manuel. Ngunit sa loob niya, may bahagi ring namatay. Tumingala siya sa langit. At sa pagitan ng mga patak ng ulan, may liwanag na tila hugis babae. Nakamasid, nakangiti, bago tuluyan naglaho sa liwanag. Sa araw na iyon, sinimulan ng baryo ang bagong buhay. Ang lupa ay muling tumubo ng mga halaman. Ang mga bata ay muling tumawa. At ang mga tao ay muling natutong maniwala na may kabutihan pa rin kahit sa mga nilalang ng gabi. Ngunit tuwing gabi ng bagong buwan, sa may hangganan ng gubat, may maririnig na ihip ng hangin na parang bulong ng babae. At sinasabi ng matatanda, kapag tahimik ang gabi at naamoy mo ang bawang at asin sa hangin, huwag kang matakot. Dumadaan lang ang bantay ng hangganan. Ang sumpa ay nagwakas, ngunit ang pag-ibig ni Lira ay nanatiling gabay ng mga taong pinili niyang ipagtanggol. Lumipas ang maraming taon. Ang baryong minsan binahan ng dugo ay ngayon ay puno ng buhay. Sa bawat pagtubo ng halaman, sa bawat tawa ng bata, may bakas ng kwento na hindi muling maikwento ng buo. Si Manuel ay matanda na ngayon. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng asin. At ang kanyang mga mata, bagaman mapurol na, ay tila may liwanag pa rin tuwing siya ay nakatingin sa gubat. Ira, ilang taon na rin tahimik na ang baryo. Walang halimaw, walang sigaw. Pero tuwing gabi ng bagong buwan, parang naririnig pa rin kita. Huminto siya sa may hangganan ng gubat. At ang mga dahon ay sumasabay sa hangin, parang mga palad na kumakaway. Binaba niya ang kanyang lampara sa lupa at kumiti. Sabi nila, alamat ka na raw. Bantay ng hangganan. Wala na raw halimaw simula na maglaho ka. Ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala, Manuel. Pero basta may puso ang tao, hindi rin mawawala ang liwanag. Napapikit si Manuel at sa pagitan ng hangin, naramdaman niya ang haplos ng palad ni Lira. Mainit, pamilyar at puno ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang gabing nilamon ng apoy, ang digmaang kinain ng dilim, at ang pag-ibig na tumindig laban sa sumpa. Sa baryo, lumipas ang mga taon, ngunit tuwing may bagyo o gabi ng bagong buwan, nagsisindi ng kandila ang mga tao sa tabi ng bintana. Sabi nila, para iyon sa isang babaeng minsan ay lumaban sa dilim at piniling maging liwanag. Hindi ko alam kung maririnig mo pa ako, Lira.
Pero kung naririto ka pa rin, salamat. Hindi lang sa pagliligtas, kundi sa pagpapaalala kung paano magmahal kahit nasa dilim. Sa langit, lumitaw ang liwanag ng buwan. Maliwanag, ngunit may aninong hugis babae sa gilid ng gubat. Tahimik itong nakamasid, nakangiti, bago muling naglaho sa sinag ng buwan. At sa bariw minsan ay binalot ng takot, may natutunang aral na hindi kayang burahin ng panahon. Ang kabutihan ay hindi sa dugo, ang sumpa ay napapawi ng pag-ibig, at ang dilim hindi kailanman mananatili kung may pusong marunong magsindi ng liwanag. Sa gabing tahimik, sa pagitan ng liwanag at anino, ang pangalan ni Lyra ay nananatili, hindi bilang halimaw, kundi bilang alamat.